Hello again guys, welcome again sa aming YouTube channel, Elmer Desiree TV. Magbabahagi naman tayo ng aming lutuin para ipakita sa inyo ang mga niluluto namin sa Inglaterra. Ito yung mga order sa amin. So, ang order sa amin sa linggong ito ay sweet and sour chicken. Last week, ang order sa atin ay fish fillet naman na sweet and sour din. So, dag dito ay yung ating beef caldereta na isa rin sa laging in-order sa atin na mga customer natin. At ang pancit bihon gisado. So, ito ay order sa atin ng multi-diverse cultural na mga friends natin sa isang chart. Ito mga niluluto natin ito, hindi lang mga Pilipino nakatikim nito. Proud tayo ng ating mga pagkain Pilipino ay nagugustuhan nila. So, samahan niyo ako upang ihanda ang ating mga ingredients. Narito ang ating mga ingredients. Okay, dahil mapapalaban na naman tayo sa gayatan, kailangan natin ng matalas na kutsilyo. So ito, hahanda muna natin ang ating armas sa ating labang tatahapin sa ating paghanda ng mga ingredients. Natin ang ating mga gayatin. Meron na tayo dito mga pasok sa ating mga lulutuing sweet and sour chicken breast at ang ating pancit bihon gisado at ang ating beef caldereta. So, itong ating mga ingredients. Itong patatas, binabad natin siya sa tubig para hindi siya mangitim. So, ito na. Nandito ang ating pampancit, caldereta at sweet and sour na mga sangkap. Pagkatapos doon, maghihimay naman tayo ng ating manok na nilaga kanina. So, babayan nyo ko sa mga susunod pang gagawin sa ating paghanda sa paglulutos para sa araw ng bukas. So, okay. Ito ang ating beef na ginayat to. Ginayat ko siya ng cube para sa ating beef caldereta. Titimplahan natin siya ng ating marination na soy sauce. Ang ating ketchup. Lagyan din natin siya ng konting red wine. Ating dinuklok na paminta at ang beef cube. Napakanipis na foil niya. Ito siya. At atin lang siyang hahaluin. Ganyan lang kasimple ang pagmamarinade natin ng ating beef. Hahaluin lang natin siyang mabuti. Durugin natin tong beef cube. Marinade natin siya overnight para mas malasa ang ating beef. Kasi nag-penetrate na yung ating timpla sa ating karne. Bukas sa ating siyang lulutuin. So, ganyan lang kasimple. So, i-clipim lang natin siya at lalagay sa ating fridge. Fridge ang tawag dito sa rep sa atin. Sa refrigerator. Fridge ang tawag dito sa amin. I-chill natin siya overnight para mas masarap ang ating beef caldereta. So, eto. Ito nga po pala, nalimutan ko. Kaya pala parang may kulang. So, eto ang ating kaunting bawang na ginayat at sibuyas para mabango siya. Ating ulit siyang i-clean. Balik lang natin yung cover niya. So, ayan. Clean din natin itong ating sibuyas bawang na panggisa bukas. Para hindi siya mangamoy. Ayan, ready na para sa atin guys. Busy tayo ng maaga para mag-hit tayo ng ating pang chicken sweet and sour. So, magkakape muna tayo as usual bago natin simulan ng ating umaga. Ito ang ating gata sa ating kape. Almond milk. Instant coffee. Natin na laging ginagamit yung ating coffee pad machine.
ito, bago natin simulan ng ating umaga, kape muna tayo. Simula na ng laban. Ito ang ating chicken breast na gagayatin. So ito, habang tayo ay naggagayat ng ating chicken, magpapain tayo ng ating kawali para sa kaldereta. Para ma-maximize natin ang oras kasi maaga itong pipikapin. Painitin lang natin ang ating kawali bago natin halagyan ng mantika. Hintayin lang natin uminit ang ating mantika. Meron nga pala tayo dito beef fat. So, ating sangkutsahin lang to. Parang ginisa natin sa sariling mantika. So, ayan na. Natunaw na ang ating beef fat. Mag-isa na tayo ng sibuyas bawang. So, ito. Pwede na natin ilagay. Sangkutsa muna natin siya lang mga 5 minutes. So, takpan lang uli natin muna siya. Tingnan natin ang ating. Ito siya. Lumabas na yung juice niya. So, pwede na natin siya lagyan ng sabaw para sa pagpapalambot natin. Ganyan nga pala ang gayat ko ng ating beef. Siya ng ating tomato paste. Palambot. Dagdagan ulit natin ang ating ketchup. Yun lang siyang haluin. So ito na yung breast na ginaya. Timpla lang natin siya ng asin At black pepper. para may lasa siya. Yun lang natin. At side natin siya. Gawa ng ating butter para sa coating. Tingnan natin na palambot na beef. Ito siya. Ang ganda na ng kulay niya. So, ilalagay na rin natin yung iba pang mga pampalasa natin. Lay and Parents. Worcestershire sauce. Ang trademark ng ating kaldereta. Tagalog, ito ang ating peanut butter. Ang balanse ng ating asim at alat, condensed milk. Ating liver spread. Hinaan ko nga pa ng apo nito para matayantang siya ng luto. Natin lang siyang haluin. At tatakluban uli natin siya. Ayan na. Pinapalambot na beef caldereta. Ganda na ng kulay niya. So, sasangkutsahin na rin natin ang ating gulay na ilalok sa ating caldereta. Paint lang tayo ng apoy. So, unahin natin yung carrots natin. Ating patatas. Daming gulay kasi gusto na lang. Ang takpan. Tingnan natin ang ating beef. Natin siya ng pickles. At atin siyang haluin. Meanwhile, check natin ang ating gulay.
konti lang ilagay natin ng bell pepper. Mamaya natin lalagay pag malapit na natin ito ng ating beef caldereta para hindi madurog lahat ng ating bell pepper. Pabango lang yung nilalagay ko muna. So para sa garlic, maganda siya muna. Ngayon, pwede nating ilahak ang ating sinasangkuntyang gulay. Malapot ng beef natin, oh. So, takliban lang uli natin siya. Nagawa tayo ng butter ng ating chicken. So, meron tayo ditong flour. Lagyan natin ng cornstarch din siya para medyo crisp ang butter. Salt. Baking powder natin. Ground black pepper. Lalagyan natin siya ng tubig. Ilang natin siya ng tubig. At set aside natin pagkatapos. Okay, titingnan natin ang ating pinapalambot na kaldereta. Ito siya. Natin siya, titikman natin. At ilalagay na natin yung ating chickpea at gisantes. Yun ang ating final ingredients. Okay, tama na ang lasa. Ito na. Lagyan natin. Niligay ko na nga rin pala yung ating natitira pang bell pepper kanina. So mga 5 minutes pa lang ito, okay na. Ating masarap na beef caldereta. Ito ang ating ginawang butter kanina. So lagay lang natin sa ating chicken na minamarin salt and pepper. Kung papansin nyo, tik ang ating butter kasi basa-basa pang ating chicken. So haluin lang natin siya. At magpapainit na tayo ng mantika. Magpapainit na tayo ng ating mantika sa ating magic kawali. Mahaba na ang pinagdaanan nito. So ito, mainit na ang ating mantika. Lagay na natin siya. Haluin lang natin. So ito, kumustahin natin ang ating kaldereta. Ayan na siya, oh. Manti-mantikado ng ibabaw niya, oh. So, okay na siya, ready na siya. Off na natin ang ating apoy. So ito ang first batch ng ating chicken. Ready na siya. Lagay lang ulit tayo ng bago. Ayan, ulit. So ito, habang tayo ay nagluluto ng ating chicken butter, magpapait na tayo ng ating mantika at ating ihahapok ng ating mga gulay para makakook tayo sa oras kasi may oras tayong hinahabol. Ito yung ginamit ko kanina sa paghahapok ng ating gulay na nilahok sa kaldereta. So malinis naman to. Gulay din lang ating gagamitin. So ito lang ang gamitin natin ulit. Mantika. Ayan ang ating
chicken naman. Dito sa kabila ay itong gulay. So, ito, mainit ng ating mantika. So, carrots. Gawin natin ng ating sibuyas. Ngayon, may natin lalagyan natin bell pepper. Ngayon, bell pepper naman. At tutuntahan lang natin siya ng asin at brown black pepper. So, yun lang kasimple. Haluin lang natin ulit. At atin siyang tatakpan. Okay na ulit ang ating chicken. So, umuin lang ulit natin siya. Kaunti ng oras natin kasi malapit na itong pick upin. So, iniisip ko, may order kasi sa ating pansit na isang buo. Malaking tulyasin yung gagamitin natin. So, hindi kasi dito sa ating cooker. So, baka sa labas natin siya lutuin. Balik ulit tayo dito sa ating gulay. Pwede na natin ilagay ang ating kamatis. Haluin lang uli natin siya. At ating tatakpan ulit. So ito, salin lang natin ang ating beef caldereta sa shipping dish. So ayan, nilagay lang natin lahat ng ating beef caldereta sa ating shipping dish. Ito na ang masarap nating beef caldereta. So itong ating gulay, pwede na din siya. Sasalin natin sa magagawa na tayo ng sauce. Salin lang natin. So ito, lagay lang tayo ng tubig. Ito, para mas patakam-takam, ginarnish ko siya ng spring onion. Chop natin. Sugar natin. Lagyan tayo ng asin. At ang ating paminta. Haluin lang natin siya. Lalagyan din natin siya ng ating pineapple juice. Ito yung mula sa can ng ating pineapple can. Kasi kailangan din natin dito ng pineapple can. So itong ating sauce, dalam natin siya ng ating pampalapot. At papakulin natin siya hanggang siya ay lumapot. So ganyan lang kasimple ang ating sweet and sour sauce. So ito naman ang ating last batch ng ating chicken. So patayin natin siya. Lalagay na rin natin pineapple chunks. Ito siya. Bago pa lumapot ang ating sauce. Tataka kayo kung bakit ganitong kulay niya. So nilagyan ko siya ng enhancement ng kulay para maging kaya-aya sa ating paningin ang ating sweet and sour sauce.
Ito, tingnan natin ating sauce. Ito siya. Oh, lapot na siya, kumukulo na. Ganyan consistency ang ating hinahanap sa ating sauce. So, okay na to. Pansit naman ang ating lulutuin. So, kaya natin pala dito gawin ito yung sa loob lahat. So at this point in time, lagay na natin ang ating masarap na sweet and sour chicken breast sa ating serving dish. So ito ang paraan ko ng paglalagay. Unahin natin ang sauce bilang base niya, susundan ng vegetable at ang ating breaded chicken. So ganun lang palit-ulit hanggang sa mapuno ang ating shipping dish at nang may prepare natin ito for pick up. Pagkatapos nga po pala nito, magluluto naman tayo ng masarap na ating pansit bihon gisado. Ang lahat ng ito ay nagagawa ko sa tulong ng aking very supportive na anak at asawa. So, thank you very much for watching sa amin. So, bye-bye niyo po kami. Ito na po ang masarap nating sweet and sour chicken. Napakasarap. Secret revealed na po sa lahat ng menu ni Elmer. Wala ko ito dyan. Pagmamahalang. Hard work. Ang kanya pong hard work, ang kanyang hard work at tiyaga po ang sekreto. Yan. At saka po yung maggaya at magpuyat. Pag sa akin, wala kayong maasahan. Finish. Ang kuya ko. So, abot tayo sa cut-off natin, no? 11:30 sabi, before 12. Titikapin nila ito. Oh, dun. This is so delicious. 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 Okay, painit naman tayo mga koy para sa ating pansit. Ayan. Ito, yan. So, ito ang gagamitin natin dahil pang malakasan ng ating order sa malaki. So, itong malaking tulyas ang ating gagamitin. Painitin lang natin siya bago natin siya lagyan ng ating mantika. So, mainit na ang ating tulyase. Lagyan natin ng mantika. Kalat lang natin siya. Ito yung balat. Ang palasa siya. So, pinasang pagkasa muna. Natin siya tanggalin sa ating pagyati. Isa na tayo ng ating sibuyas at bawang. Ito, minit-minit na manok. Lahat natin siya. Implan lang natin siya ng ating tuyo. Lagyan natin ang ating carrot. Ang ating green peas. Haluin lang ulit natin siya. Hindi tayo naglalagay ng chicken cube dito dahil yung ating broth ay fresh na chicken broth. Hindi siya artificial. So, mas malasa siya. Mamaya natin ilalagay ang ating cabbage. Okay, pwede na natin ilagay ang ating gulay na cabbage.
Kaya haluin lang natin ang ating gulay para magpares ng luto siya. Malutong-lutong pang ating gulay. Buhayin ulit natin ang ating apoy at sasalin natin ang ating chicken soup. Luwan siya. Buhayin natin ang ating suspan. Mga pampalasa ulit. Yan lang, hintay lang natin siyang kumulo at ilalagyan natin ang ating pancit noodles. So ito, kuluan ng ating sabaw. Lagyan natin ang ating pancit. Okay, ito malambot na ang ating noodles. Lagyan na natin siyang haluin. Pwede pagkakataon ito, pwede na natin ilagay ang ating gulay. Ito siya. Titira lang tayo ng counting pantapping sa ating pancit. At ngayon lang magsimulang magluto para sa kanilang sarili. Sana may makuha kayong aral dito sa pagluluto natin para may apply nyo sa inyong pagluluto. Ito, sasalin natin ang ating masarap na pansit bihon gisado sa ating shipping dish muli upang ihanda para sa pag-pick up ng ating customer. Thank you very much sa nag-order nga po pala. Shout out! Salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala sa amin, sa inyong suporta upang ipalasap ang ating mga lutuing Pinoy dito sa abroad, lalo na dito sa Inglaterra. So ito na ang ating pansit bihon gisado. Ito nga palang nagsasalin ay kinailangan ko ng reinforcement itong aking wife, si Desiree. Kaya Elmer and Desiree TV. So ito siya. Ayun naman! Assistant. Tagasalin at tagatikim. Ito ang aking quality controller. Siyang in charge sa mga baking. So, at ang toppings natin. Ay, kanala. Ito ay lemon. So, spring onion. Yun lang natin siya ng spring onion. Garnish lang natin siya. At yung tinitsaro natin balat kanina. Ito yun. Crush lang natin siya. So ito na ang ating pansit bihon gisado. Ating gawin, lagyan natin ng tubig. Para sabihin para apuyan man nila, safe na tayo. Ito. Okay guys, ito na tayo sa ating final stage ng ating pagluluto sa amin to, sa ating cooking vlog. Ito, natapos na natin ang ating pansit bihon gisado. Ang ating creamy beef caldereta. Ito siya, nagmamantika ng gilid niya. At ang ating sweet and sour chicken breast fillet. Ito siya.
Ito ay papakainin ng mga dish na to natin ang nasa church na kapatid natin sa pananampalataya. Mga Christian sila na multi-diverse cultural sila. So marami makakatikim nito ang ibang lahi. So proud tayo na nagugusto natin ang ating niluluto. So isa na namang progresibong araw ang ating ginawa sa araw na ito. Thank you very much sa amin nga palang patuloy yung pagsubaybay sa aming YouTube channel na Elmer and Desiree TV. So, 2,000 plus na tayo. So, sana tumas pa ng tumas ang ating subscribers at ang ating views. So, maraming salamat sa inyo. Utang namin ito sa inyo. Kami mga maliliit na YouTubers. So, eto siya. Patuloy niyo po kami subaybayan pa sa aming mga journey dito sa abroad, sa Inglaterra, especially sa aming cooking vlog, sa aming DIY, at sa aming mga everyday tasks dito sa UK, especially sa England. Thank you very much and God bless. Bye-bye!